Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga at nanonood sa ating Facebook Live. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, Maray na Aga sa Indogabos, sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. At syempre mga kasama, importante ho pag-uusapan natin dahil sa ito po ay napapanahon, nangyayari ngayon sa ating bansa. At siguro maganda magbigay ho tayo ng dagdag kaalaman para po sa ating mga kababayan. Ma'am, importante ito, issue ng pagmimina. At mapalad tayo, ka Ellie, kahit linggo na pagbigyan tayo. Apo. Yung ating bisita ngayon, ka Ellie, si Dr. Shelo Magno. Parati namin siyang nagagambala pag nangangailangan kaming magpaturo. Isa siyang assistant professor, ka Ellie, sa pinanggalingan kong school, sa UP School of Economics. Dati din siyang national coordinator ng Bantay Kita. Ito ka, Ellie, si Dr. Magno, isa sa mga kinikilalang experts, kumbaga, pagdating sa mining. Kasi alam mo ka, Ellie, di ba sunod-sunod ngayon, sunod-sunod yung landslide, at maraming buhay yung nakitil. Yung landslide sa Itogon nung nakaraang linggo. In fact, ka Ellie, ngayon nandun yung aming team. Nandun yung aming team ngayon para makatulong sa relief operations. Tapos ilang araw pagkatapos ng Itogon, nangyari naman yung sa Naga City sa Cebu. Pero yung gusto natin kasi malaman, ka Ellie, kay Dr. Magno, kasi parang sinisisi yung mining, di ba? Una, totoo ba? Totoo ba na mining yung dahilan? Pangalawa, paano ba, kung contributory yung mining dun sa mga landslides, paano ba natin mahahanapan ng solusyon? Kasi yung ayaw natin, ka Ellie, mangyari, na parang reactive lang yung gobyerno. Pag walang nangyayaring ganito, walang inaasikaso, pag may nangyaring ganito, parang extreme naman yung pag-react. Kaya siguro yun yung gawin nating sentro ng usapan natin ngayon. At syempre, may binabanggit ho din mismo ang Pangulo, ayaw niya raw sa mining, no? At balak ipatigil. Pero nung isang araw, na-interview rin po itong si dating DNR Secretary Gina Lopez. Talagang kung sa Pangulo ayaw, pero yung nakapagligid sa kanya, pinangalanan niya. Si Secretary Sunny Dominguez at si E.S. Medialdean, abogado raw ng mga nagmimina. So, talagang ibang diskusyon. At sa katunayan, hindi po siya nakapasa sa CA. Actually, ka Ellie, ito din parang mixed signals. Di ba, Dr. Magno? Mixed signals kasi nung si Secretary Gina Lopez yung nakaupo, parang yung mensaheng binibigay ng gobyerno, talagang zero mining. Pero hindi din na-impose kasi marami din talaga mga realities na kailangan harapin. Pero nung umalis din si Secretary Gina, parang iba ulit yung signals. Parang hindi umusad kung ano man yung mga pagbabago na kailangan harapin. Tapos ngayon, nangyari yung landslide, maraming mga taong namatay, saka ulit na buhay. Yes, opo. Kaya siguro, ka Ellie, i-greet muna natin si Dr. Magno. Dr. Magno, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin ngayong linggong umaga. Opo. Magandang umaga po, VP Lenny. Magandang umaga po, Kaed. Good morning. At ma'am, live po tayo sa Facebook at meron akong batang karga. Eto lang, Dr. Magno, ano siguro, yung una nating tanong, ano ba yung, tingin nyo ba, naging contributory yung mining dun sa, nangyari muna sa Itogon? Opo, kasi yung area po na pinangyarihan ng landslide ay area talaga ng mining. Nagkataon lang na ang biktima, mga small-scale miners. At alam naman po natin na kapag nagmimina, kailangan talagang kalbuhin yung area na yan, magiging maluwag yung lupa. Kaya malinaw naman po na mining talaga yung dahilan ng landslide. Nakadagdag lang yung lakas ng ulan. Tapos idagdag lang natin, Dr. Magno, yung sa Naga City, Cebu naman. Kasi parang yung tinuturo, meron daw kasing parang nabigyan ng mining permit din doon. May nagsasabi, limestone quarry. Yes. Yung nabigyan ng permit, parang sinabi niya, hindi pa naman siya nagsisimula. Kung alam nyo lang, ma'am, ano ba yung alam natin na probably parang contributory. Ang interesting po kasi doon, it's a quarry site. Tapos sumulat po si Mayor sa MGB asking kung
risky areas nga ba tong area na to. At sinabi nilang hindi, tapos nangyari itong quarry na to. I think in general, sa Pilipinas, ang napakahalaga, pag-aralan talaga itong mga geohazard maps. Kung matatanda, natin nung panahon ni dating presidenteng Pinoy, nag-issue siya ng EO79 eh. Ang purpose sana nung isang provision ng EO79, magbuo ng isang mapa sa Pilipinas na kung saan identify natin talaga yung mga no-go zones. Hindi pwedeng ipayag yung mining sa quarry. Yes. Dahil ito ay naka-earmark na sa mga specific activities, dahil ito ay geohazard area, so dapat talagang sarado sa pagmimina. Unfortunately, hanggang ngayon hindi pa rin na ilalabas ng DNR yung mga mapa na yun eh. Hindi pa siya natapos. Natapos na pero hindi pa officially na ilalabas. Maganda sanang ilabas yun para ito na yung maging guide kung saan nga ba dapat nagmimina, saan nga ba hindi dapat nagmimina. Pero ito, Dr. Magno, kung tapos na siya, bakit kaya hindi pa siya nilalabas? Hindi ko alam. Kasi maganda sana yun eh. Kasi na-identify na rin niya kung alin ang watershed. Saka baka naiwasan sana, no? Naiwasan sana yung mga nangyayari ngayon na sunod-sunod. Ngayon ka, Ellie, sinasabing mamaya yatang hapon, may papasok ulit na bagyo. Bagyo, sama ng panahon. At parang antam ulit, ma'am, Northern Luzon. So, yung nakakatakot dito, baka either dun sa dating area o mga karating area, mabiktima ulit. Apo. Pero, ma'am, narinig ko ang paliwanag ng DNR, ng MGB. Ang binabanggit nila, hindi naman ang pagmimina ang dahilan eh. Dahil sa talagang walang tigil yung ulan. Parang binaliktad ng sitwasyon. Parang yung narinig natin sa mga OFW, di ba, may mga na-aksidente ron. Hindi, kung hindi kayo pumunta rito sa Saudi, hindi mangyayari aksidente. Parang ganun, parang nakakasama po ng loob na ang taga-gobyerno at nagsisilbing regulator, sila ang parang ini-absuelto na kagad yung mga nagmimina. I think ang isa pa pong mahalaga, bago mag-issue ng lisensya ang pamahalaan sa pagmimina, kailangan nating i-revise yung proseso ng pag-issue ng environmental impact assessment ng certificate eh. Kasi nagbabago ng panahon, palakas ang bagyo sa Pilipinas, nasa earthquake belt pa tayo. Pero yung mga bagay ba na to na take into account nung binigyan ng lisensya ang mining company? Sa kasalukuyan, hindi eh. Kaya napakahalagang baguhin yon. Gusto mo sabihin, ma'am, yung proseso natin, walang parang requirement na ma-identify muna kung pwede ba dito yung ganitong activity? Meron silang assessment kung halimbawa ilang puno ang mapuputol, anong mga hayop ang maaapektuhan kapag ginawa yung pagmimina. Pero sa tingin ko sa usapin ng climate change at pataas ang intensity ng mga bagyo sa Pilipinas, kailangan nating baguhin yung proseso ng ganitong assessment at i-factor in yung epekto ng climate change bago bigyan ng lisensya sa pagmimina. Tapos ito, kasi parang ongoing yung debate na merong mga advocates na zero mining talaga. Meron namang sinasabi na yung responsible mining. Pag yung gusto natin malaman, pag zero mining ba, ano yung epekto nito sa atin? Sa ekonomiya. Ito malinaw naman na data to, na ang contribution ng large-scale mining sa Pilipinas ay less than 1% lang ng GDP. In terms of employment, 0.5% lang to ng total employment sa Pilipinas. Nung tiningnan natin yung huling report ng EITI, ito yung, kasi meron tayong annual report ng data, kung ilan nga bang mga nagtatrabaho sa mina. Yung huling data, out of 38 companies, 19,000 ang employees nito, both regular and contractual. 19,000 na. At ang total tax payment, minsan may isang congressman na nagtanong sa akin, kapag sinara ba natin ng mina, magkanong pera mawawala sa atin? Sabi ko, mga 6 billion po. Hindi lahat-lahat na. Sabi ko, lahat-lahat na po yun, 6 billion na talaga. Yun na yung tax payments national level, local. Ganun? Dahil ang tax rates ba for mining masyadong mababa or yung collection yung may problema?
Pareho. Pareho. Una, mababa siya kasi hindi tayo nagko-kolekta ng royalty sa lahat ng mining sites. Malaking issue din yan kasi tayo may-ari ng mina. By law, dapat ba nagbabayad sila ng royalty? Yes, kasi tayo ang may-ari ng mineral. Kumbaga contractual lang tong mga mining company. So dapat lahat sila nagbabayad ng royalties. Pero the way na ini-implement ito ng DNR, ang pinagbabayad lang ng royalty ay yung mga nasa mineral reservation areas. Okay. Ang interesting pa dito, pero dapat sana lahat. Diba? Actually, recently naglabas lang ng audit observation ng COA na sinasabi na dapat pinagbabayad ng MGB ng royalty tax ang lahat ng large scale mining. Kaya sabi ko, magandang actually yon. Magandang movement towards a better policy sa mining. Tapos yun nga yung ating kongreso, tinaas lang ang excise tax to 4%. Kaya lang, with the train to, planong ibaba ang corporate income tax. So sabi ko nga, dapat ibang usapin kapag mina. Totoo. Pero dito, may mga binabanggit din sa pagmimina na masyado talagang na yung hindi nila tinutupad yung kanilang usapan. Di ba pag natapos yung i-rehabilitate, di ba? Yung may rehabilitation, yung sa Marinduque wala naman nangyari, di ba? Iniwanan yung mga tao, wala rin kabuhayan. Marami po tayo actually abandoned mine sites. Sama na po dyan yung Marinduque. Kaya pag ina-abandon, wala na. Dr. Shelo, sobrang patay na yung lugar, no? Nakatiwangwang na talaga. Kaya lang po, ang argumento kasi doon, itong mga mina na to natapos bago yung ating 1995 Mining Act. So, hindi sila covered. At sinasabi na with the new Mining Act noong 1995, may mas magandang proseso na tayo ng rehabilitasyon. Under sa 1995 Mining Act, ang pumapasok pa lang na rehabilitasyon dyan yung sa Rapu-Rapu at saka yung TVI sa Zamboanga. Pero matagal ko na nga rin kinukulit ang MGB. Patingin naman ng rehabilitation plan na to. Wala pa silang nailalabas. Pero ito kasi parang antagal niya ng debate, 'di ba? Yes. Antagal niya ng debate. Pero ano yung nakakasagabal kung bakit hindi siya nai-implement? Ano ba? Corruption ba? Powerful people? Powerful people behind the mines? Actually, isang reforma pa rin na tinutulak yan ng mga nasa civil society, yung disclosure ng beneficial ownership. Sino ba talagang nakikinabang sa mga mina na to? Sino ba talagang mga may-ari? Diba? Hindi, gusto mong sabihin, Dr. Shelo, dahil may call for this, masyado bang clothed in secrecy yung yung mga licenses, yung mga documents sa mga mining actually companies? may significant improvement na po dyan. Babalikan ko na naman yung panahon ni Pinoy. Masyado akong nostalgic kasi marami tayong governance improvement na nangyari noon. At bahagi ako ng Extractive Industry Transparency Initiative na sinumulan natin nung panahon ni Pinoy. Dahil dun sa programa na yun, pinagpapatuloy ito ngayon ng Department of Finance. At dahil sa programa na yun, na-disclose lahat ng kontrata ng mining company. So kung gusto niyo pong mahanap ang kontrata, pupunta lang kayo sa website ng EITI. Pwede niyo itong i-download. Okay. Kaya ngayon, alam na natin kung magkano ba talaga yung total na binabayaran ng mga company dahil din sa EITI. Punta tayo sa website, nakikita mo yung tax, magkano ba napupunta sa local government, magkano napupunta sa national. Napakaganda din nga po niyan kasi maraming local government ang against sa pagmimina. Maraming local government ang nag-ban ng mining. At sinasabi naman ng mga companies, ang local government, napakaraming tax na kinokolekta sa kanila. Sa data na yun, nakikita mo na napakaliit lang din talaga. Hindi talaga. Nang napupunta sa LGUs. Parang hindi din sapat sa na nawawala sa kanila, diba? Yes. Kaya maintindihan mo ba't nila gugustuhin ng iban eh. Kasi kapag nag-landslide, nasira. LGU sisisihin. Totoo. Diba? Pero ma'am, yung binibigyan raw na trabaho, kasi yun laging parang 19,000 na jobs. Nako, yung gaganda yung community, magtatayo sila ng eskwelahan, ospital, etc. Parang ganon. Kasama po sa responsibilidad ng mga large-scale mining ang magbigay ng social development assistance sa mga communities. Meron naman po mga mina na nakapagpatayo talaga ng paaralan, ng eskwelahan. Meron ding hindi. Sa akin po kasi ang pagtingin ko doon sa SDMP ay bahagi ng responsibilidad
ng pagmimina. Kinakausap din po natin dyan ng DILG at saka MGB na dapat sana mas maging systematic yung pag-identify ng mga ganitong assistance. Kasi halimbawa, dapat consistent sila sa local development plan. Ganyan na alam nila na obligasyon nila yon. Pag hindi nila kinomply, ano ba yung mechanism para nalikan sila? Yun wala. Dapat sana may strong monitoring may strong participation din sana ng mga officials sa local level at ng community. Dapat sila nagsusumbong na hindi sinusundan. Kasi halimbawa, napakaganda nga binigyan natin ng halimbawa level 3 na ospital ang isang barangay. Pag natapos ang pagmimina, sino magtutuloy ng hospital na yon? Kaya ba yung i-sustain ng isang barangay? So ang kailangan pag-iisip ay yung sustainable. Ano ba yung economic development na gustong patunguhan ng local government na to? Kasi ang makikita natin, ito yung tinatawag na resource curse. Kung maalala nyo sa lesson natin sa school, maraming bansa ang napakayaman sa mineral resources and yet ang taas ng poverty nila. Parang tayo. No? Kasi hindi natin nagagamit sa tunay na development nagiging dependent sa pagmimina. Pero ito, sorry Dr. Shelo, pero hindi kasi ako masyadong familiar sa lahat na detalye ng Mining Act. Pero ito, hindi ba required na before siya bigyan ng parang license to operate ng LGU, wala ba itong magpe-present muna siya kung ano yung plano niya for the LGU tapos magbibigay siya ng timelines? Ideally, ganun po yun. Ipipresenta nila kung ano yung plano nila, kung ano yung mga environmental programs na ipapursue nila para maiwasan ng mga sakuna, gaano kalaki ang operation, bago sila makakuha ng lisensya sa MGB, kailangan nilang kuhanin yung permit ng LGU at lalo na kung ang area na pag-ooperatan nila ay yung sa indigenous people. Kailangan nilang makuha yung free, prior, and informed consent ng community. Pero marami po akong binabaan na community na marami akong local officials na nakausap. Na kahit isa sa kanila hindi nila nakita yung mapa ng mining Nagugulat na lang Sino yung kausap nun? MGB? MGB. Wala bang say yung local government unit kung hindi dapat bigyan? Actually, kapag hindi po binigyan ng resolution ng local government, hindi makaka-operate. Kaya marami pong approved na application pero hindi nakaka-operate. Kasi may mga LGUs na hindi pa nakakapagbigay ng resolution. Kasi ito, Dr. Shelo, naalala ko, hindi ko nasasabihin exact na lugar. May pinuntahan ako sa South. Papunta ako sa isang munisipyo, pero yung karating munisipyo niya, mining site, nakakaawa talaga yung itsura. Brown saka parang dark red. Yung buong town. Walang halaman na makikita. Tapos may ilog siya. Saka may ilog siya, tapos may dagat. Pati yung ilog sa dagat, yung kulay niya, brown din. Ay, yung sa akin lang, pag naubos niya na yung mineral doon, paano yun mababalik sa dati? Wala na. No? Nakakalungkot nga po pag tiningnan nyo yung sa region ng Caraga kasi dyan napakaraming mining Tinitingnan ko lang kasi recently. Doon nga ako pumunta. Yung mga local government, kasi sabi ko, okay, sa national level, napaka-limited ng impact. Baka naman sa local meron, di ba? So, tinitingnan ko yung revenues nila. May ilan-ilan na first-class municipality. First class na nga, ito batay lang sa income, di ba? Pero yung mga ibang LGU, municipal level na to nananatiling third class, fourth class, fifth class municipality. Pero halimbawa, sabihin natin, ako yung mayor ng isang mining town. Bago akong panalo, nung nanalo ako, may existing ng contract. Mining. Pero pag upo ko, nakita ko na hindi sila nagko-comply. Pwede ko bang harangin? Yes. Actually, dapat po talagang, kung may mga violation ang mina sa batas, pwede pong ipatigil yung kanilang operasyon At yung magpapatigil, yung LGU mismo? Yes. Pwede po yun. Kahit salungat yun sa gusto ng MGB? Yes. Opo. Ma'am, siguro pwedeng marami nagtatanong din at yung tungkol po sa Benguet Corporation, diyan po sa, di ba, matagal na nagsara kasi nagtuturuan at parang lumilitaw na illegal daw yung mga malilit na nagbimina doon. At siguro hindi naman lingid sa kalaman natin mga listeners,
yung may-ari ng Benguet Corporation, mga Romualdez. Hindi, talaga naman. Tsaka ano naman sila, nakalista naman sa PSE. Yes. So, ano ho ba talaga rito? Kasi parang lumilitaw kasalanan ng mga kababayan natin na maliliit doon. Sa inyo pong pag-aaral. Yung lisensya po nung area, nasa Benguet Mines pa yan. Apo. Tumigil lang sila ng operasyon. Ang sabi ng company, tumigil sila ng operasyon dahil mababa ang presyo ng ginto ngayon. At gusto pa rin nila sanang i-operate. Ang sabi naman ng mga ibang stakeholders, nakahanda na to dapat for rehabilitation. Kasi tapos na yung patapos na yung lisensya nila at nasa rehabilitation stage na sila. Ito, hindi Dr. Pasingit lang, gaano ko usually katagal ang isang lisensya? Depende. 25 years. 25 years. Plus 5 years atang rehabilitation, di ba? Yes. So, parang late 1990s, tumigil na yung operasyon nila. So matagal na. Dapat na-rehabilitate na nila. Yes. So, hindi pa na-rehabilitate. Yan. At, so, in effect, private property pa rin po yung area na to. Kontrolado pa rin nila, ibig sabihin. Yes, kasi nasa kanila. security nila, dapat responsibilidad nila yon. Yung mga naghukay ngayon doon, mga small-scale miners, medyo komplikado. So, hindi na nila mga tauhan, pero inaalaw nila. Kasi hindi nila pinaalis di ba? Pero ang argument naman kasi ng iba dyan sasabihin nila, hindi naman kami pulis, paano namin sila paalisin? So balik tayo sa local government. Kasalanan ba to ng local government? Kasi hindi nila pinapaalis, sila ang may command sa pulis kung illegal yung activity. Ang binabanggit ko sa MGB nung isang araw, meron kasi sa small scale mining naman, meron tayong tinatawag na Provincial Mining Regulatory Board. Okay. Ang Provincial Mining Regulatory Board may responsibilidad mag-identify ng areas na dapat for small scale miners. Ang assumption nun, kapag in-identify mo siya for small scale miners, safe siya. Okay. Para sa sistema ng small scale mining. Wala pang na-formalize na small-scale mining area sa Benguet. Sa Benguet. All over the Philippines, meron na pong 6. Merong 6. Pero alam natin na masyadong expansive yung small-scale mining. Pero 6 lang yung 6 lang. In fact, may mga statement data sa ang MGB na sa buong Pilipinas, 300 to 500,000 ang small-scale miners. Oo. And yet, 6 pa lang yung na-identify nilang areas for... At obligasyon yun ng province. Actually, dati may tug of war pa dyan ng probinsya at ang MGB. Pero nung 2013, nagkaroon ng Supreme Court decision at sinabi na MGB ang may responsibilidad. So itong Provincial Mining Regulatory Board, ang chair niyan, MGB. Vice chair, hindi po. Vice chair ang governor. Kaya actually, maganda yung PMRB kasi multi-stakeholder siya. Hindi, pero ang tanong ko lang, Doktora, kaya ba ng MGB na yung ganun ka-expansive na coverage na siya yung head? I mean sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Actually, yung pong PMRB, ang kagandahan niya, multi-stakeholder siya. So, chair ang regional director ng MGB, pero vice chair ang provincial. Oo. Kasi feeling ko dapat may coordination. At hindi lang yun. Kasama din nung board na yun, yung large-scale mining na nag-ooperate sa probinsya, yung mga small-scale mining cooperatives, kasama rin ng civil society. So, kung nagko-coordinate kayong lahat, kung ginagawa lang sana yung trabaho, maiiwasan. Pero ma'am, yung realidad, paano kakayanin yung merong congressman, may senador, may cabinet secretary na miners? Sila may-ari. Kung hindi man sila direkta, nakinabang sila ng eleksyon, yung kanilang pamilya. So, yun po yung realidad. Dahil ba kung ikaw sa MGB, talagang tali ang kamay. Yun po ang talaga yung mga nangyayari. Actually, totoo po yan. Actually, sa batas, bawal magmay-ari ng mga ining, ng mga politiko. Oo naman, kasi diba? Bawal lang kami mag-involve in any business. Pero alam naman natin, pag i-google mo lang, sino may-ari ng dito? Actually. Yung may pamilya na senador. Congressman. Di ba? Tapos ngayon, cabinet official, dating nasa Minahan din, di ba? Tama po. Totoo po yan. Hindi ako nagbanggit niya. Si Secretary Gina Lopez, ang binanggit niya, Secretary Dominguez at Mijaldea.
Siya po nagsabi niya. Opo. Meron din po sa Senado. Marami sa meron Congress. Meron pa sa Senado. Lalo na sa Congress. Sa Congress. Yes. Sa Congress yung marami akong kilala. Marami. Kaya kailangan, dati po, katulad sa bahagi ako dati ng Bantay Kita. Bahagi pa rin naman ako, pati sa Global Coalition Publish to Pay. Ang kailangan mo talagang i-increase yung accountability ng pag-operate ng mining. Hindi lamang sa government agency, kundi pati sa publiko. Magkano bang binabayaran nila kasi tayo may-ari yan? Sino ba ang nakikinabang dyan? Interestingly, globally nagkaroon ng kampanya dyan, yung disclosure ng beneficial ownership. Dahil nakita na nga sa maraming bansa, halimbawa sa Mongolia, sa Africa, ang nakikinabang. Pero sa atin ba, may sumusunod ba doon yung disclosure ng beneficial ownership? Makikita po natin kasi miyembro nga tayo ng EITI. In fact, number 1 tayo sa participation sa EITI. Tayo ang first country na naging compliant. Saka member ka nun? Yes po, member ako ng international board. First tayong naging compliant. So parang model country tayo sa EITI. But by 2020, lahat ng country na member ng EITI required to disclose the beneficial owners. Okay. So makikita natin yung mga pangalan ng congressman at senador. Sa akin kasi, sa akin, Dr. Shelo, parang while ideal yon, para medyo duda ko na magko-comply doon. Pero syempre, hopeful pa din tayo. Yung sa akin lang, may pagkukulang ba yung batas? Kasi ang alam ko, parang si Senator Risa yata author ng isang parang bagong amendment to the current na mining law. How urgent is it para maipasa yon? Tapos pangalawa, kasi alam ko hindi yung gumagalaw sa committee eh. Hindi pa siya nakakalabas until now. Last year, nasa committee na, until na wala pa. Kahit yata nasa Kongreso kayo. Nandun na yun, no? Nirefile na lang siya ng nirefile. Pero yun nga yung tanong ko. Tapos may sinasabi kasi kayong parang Transparency Initiative. Yes. Parang kakabit siya nitong EITI na sinimulan ng time ni Pinoy. Nasusunod pa ba yun ngayon? Sige po. Yung sa bill, sa batas, maraming po talagang kailangan baguhin. Halimbawa, yung rationalization ng mga areas na bukas sa pagmimina. Dapat ma-strictly implement yon. Hindi naman dahil lang may mga minerals, mining na. Kasi marami din tayong ibang batas na nag-identify kung bakit priority areas yung mga yan, like protected areas. So, dapat masunod yon. Pangalawa, yung tamang bayad sa atin bilang owners ng mineral na napakaliit nga lang nung napupunta sa atin. In 6 billion yun, no? 6 billion every year. In an extreme case, sa isang mina, operasyon ng mina, posible na ang share lang na napupunta sa government sa profit before tax, 8%. Tayo na may-ari nun. Kasi first 5 years ng operation, meron kang incentives. Hindi ka magbabayad ng corporate income tax. Doon pala, ang sa operasyon ng mina, yung first 5 years, yan ang pinaka-productive. Tapos kasi marami exempted pa. Sila. So, ang baba. Ang tanong ko, bakit kailangan bigyan ng exemption yung mining company? Yan nga Yan nga rin yung pinagtataka namin. Kasi pumupunta sila dito dahil nandito yung minerals. Kasi, di ba, kailangan ka magbigay ng incentive para hikayatin yung mga companies na mag-invest sa atin. So, yung sa akin lang, bakit magbibigay ka ng incentives? Tama po yun. Actually, yun yung pinakamalaking tanong at pinupush natin na dapat tanggalin lahat ng incentives na ino-offer sa large-scale mining company. Yung pangatlo pong, isang malaking problema natin, isa tayo sa biggest exporter ng minerals, halimbawa, nickel. Pero ang ini-export natin, lupa. Hindi natin alam kung gaano ba talaga karaming nickel. Yung nickel na yan, pamilya, ma'am, politiko. Yung biggest nickel mine sa Pilipinas. Opo, yun yung makikita nating barko-barkong lumalabas sa Pilipinas na lupa. Lupa talaga. Ganun pala yun. Oo. Hindi ko alam yun. Sa lupa na yun, hindi lang naman nickel yung laman nun, may iron din. Hindi tayo nababayaran dun sa mga ibang minerals na yun. Sino ba yung biggest na pinapadalhan natin? China. China. Tapos so, halos yung processing. Yes. Sa ginto at saka sa copper, medyo nahiwalay na yung lupa. Sa nickel, lupa talaga. Dahil wala tayong technology. Wala tayong processing, walang investment. Yung
sa nickel po, meron ng kaunting processing pero hindi pa to sufficient para maging input sa manufacturing sector. So isang issue pa rin po yun. Sapat na po ba sa atin na hukayin yung mga resources natin, dalhin sa China at ibalik dito para sa manufacturing. Ang position ko po doon, kailangan natin talagang pag-aralan ng maayos. Kasi like for example, sa context ng stainless steel, isa na po tayo sa biggest producer ng mga barko. So, sa magnetite mining. Saka driver ng employment. Yes, diba? Yes. So, pwedeng pag-isipan na i-connect na yung mina ng stainless, iron. Yun, maximize natin. Kaso wala pa po tayong masyadong magnetite ngayon. Mining. So, ibig sabihin kung gagawin natin yon, magbubutas tayo ng marami para i-feed yung demand na yon. Yun yung unang tanong. Yung pangalawa, competitive ba yung environment natin doon? Kasi like for example po, yung presyo ng electricity sa Pilipinas, ang taas. Medyo mataas. Kung ipoprocess natin dito, baka mas mura pang bumili ng stainless sa China kesa dito sa atin. Kung gagawin natin yon, we might end up subsidizing yung midstream processing. So parang baliktad siya sa intent. Yes. Diba? So ang mangyayari, kasi pagka pinrocess po natin yun, may waste din yun So ipoproblemahin na natin yung waste nung mina, isa-subsidize pa natin siya, pero kung wala tayong downstream na sasalo, hindi ganun kalakas yung manufacturing, ilalabas din natin yung mga processed minerals na yun. So medyo complicated na usapin siya. Tapos ito, nung panahon kasi ni Secretary Gina, parang marami yung nasara, 'di ba? Marami yung nasara na mining companies. Ano yung implication nun sa industry as a whole, sa ekonomiya natin? Actually, nung time po ni Ma'am Gina, may mga pinropose siyang isara. Tapos natanggal siya, hindi pa yun nasara. So, ni-review ngayon ng MICC, hindi pa nila nire-release. So, sabihin, akala ko may 75 na nasara. Proposal lang pala yun. So, may mga reports, tapos hindi yun sinira. Pina-review po yan sa MICC. Hindi pa nilalabas ng MICC yung nila So, in effect, review, Walang nasara. Patuloy yung operasyon. Tapos ito, parati din pinag-uusapan yung open pit mining. Yes. Anong gusto sabihin, Dr. Shelo, ng open pit mining? Ang open pit po kasi isa sa mga technology o pamamaraan ng pag-extract ng minerals. Ang challenge po dyan, hindi naman po kasi kung ayaw natin ng A, B tayo. Kumbaga kung ayaw natin ng open pit, tunneling. Dependent po kasi yan dun sa deposit ng minerals, kung gaano kalalim, gaano kababaw. May mga deposit po, katulad ng nickel, na hindi talaga pwedeng i-tunnel yan. No choice tayo open pit. Quarry, open pit po talaga yan. So, kung sasabihin natin na ban all open pit, hindi ko pa alam kung paano implement ng gobyerno yun. Kasi lalo na yung quarry. Open pit. ito pa, Dr. Shelo, napapansin ko, yung quarrying, maraming mga government officials na involved. At nakikita ko ka-elite, parang talagang grabe yung conflict of interest. Kasi pag may construction, parating kailangan mo ng quarried na materials. Pag nakakakita ng opportunity, doon napapasok na negosyo. Halimbawa sa amin, may isang bundok sa isang munisipyo sa amin, hindi lang pala isang bundok, dalawa. Na bawat daan ko, ang dami na nakakain, at kahit kinokol mo ng kinokol yung attention ng mga officials, parang wala ding naririnig. Kasi sila din ang may-ari. Ito yung nakakalungkot doon lang yun sa amin. I am sure na all over the country ganun din. Yes. Pero yung tingin mo dito, ano kayang parang governance remedy ang pwedeng idagdag sa batas para konti yung discretion ng mga officials? Sa issue po ng quarrying, dalawang level yan. May mga large-scale quarry tayo na under sa DNR. Meron ding quarrying na under sa local. Okay. Maganda po yung batas natin, local government code, may mga malinaw na pamamaraan, partisipasyon at the community level, kung paano mag-formulate ng land use plan. Hindi nga lang po yung talaga. Implementation talaga yung problema. Yung implementation po talaga Kasi, tatawa po kayo, paano nga ba yan? Kung halimbawa si barangay captain yung nagpapakwari, sino bang makakapigil kay barangay captain? Malaking problema ko rin nga po yan kasi pag binabasa ko yung batas, maganda yung batas. Oo. Pero
paano nating pipigilan kung si mayor ang may quarry? So ito hindi lang talaga siya DNR, no? Hindi Pati po. DILG kailangan din. DNR, DILG, local governments, lahat-lahat na. Nakakalungkot ka, eh. Talagang Nakakalungkot kasi ang ganda ng batas sa atin eh. Pero yung implementasyon wala. sa kapag wala kasing mga namamatay para kinakalimutan, pag ganitong may sakuna na ang daming namatay, parang extreme yung para sasabihin na sige, iban lahat. Tapos pag humupa ulit yung 'di ba? Pag humupa ulit yung parang init, kakalimutan na naman. Gaya nung kay Secretary Gina na nung umupo siya, talaga maraming galit sa kanya kasi very bold talaga. Pero akala ko kaya nila tuluyan yun, hindi pala. Hindi po. At tsaka talagang siya muna ang tinanggal. Hindi siya nakalusot sa CA. Tingin ko ma'am, kailangan talaga yung may malinaw na framework eh. Ano ba gagawin natin sa mining sector tsaka minerals natin? Hindi naman natin pwedeng i-deny na may potential to contribute to development kasi madami tayong minerals. Pero kailangan malinaw na polisiya, malinaw na framework. Kasi kung may mga investors din tayo, hindi lang sa mining, kundi sa ibang sector, yun talaga yung hahanapin nila, malinaw na polisiya. Parang ano kasi, Dr. Shelo, nangyayari, sige, alam naman na makakatulong pag inalaw, pero dahil hindi ma-implement, wag na lang tuloy. Parang ganyan. Talagang hindi siya, yun yung nakakalungkot eh. Yung worry ko lang ngayon, baka pag nakalampas na itong typhoon season, magkalimutan ulit. Pero sa assessment nyo, ano yung promise na maipasa yung anong title ng bill? Alternative Minerals Management Bill. Hindi pa rin po siya nadidiscuss hanggang ngayon. Pero ang minamadali so, wala pang committee hearings? Wala po. Ang merong committee hearings ngayon ay tungkol sa mining taxation. Okay. So mukhang yon may commitment na ilabas. Baka na rin in compliance with EO 79 of Pinoy na hindi kasi pwedeng mag-issue ng mga bagong licenses unless ma-reform yung fiscal policy ng mining. Pero yun sa usapin ng regulation, tungkol sa in relation to the environment, hindi pa po umuusad yung batas ng mining and environment. Malabo yun, parang sa dynasty naman. Oo nga eh. Parang siya kasi mismo maapektuhan. Siguro po ang hingi na lang natin yung implementasyon ng batas kasi with the yung kung ilalabas ang comprehensive map at i-implement yon kasi yung mga mapa naman po na yon ay batay din sa existing laws yung watershed natin, protected areas, kung nakalagay na yun ang nakalagay sa batas, yun ang dapat nating gawin. Huwag nating buksan sa mina. And ito may deklarasyon kasi si Pangulo na kontra na siya sa mining. Pero yun nga, yung mga nakapaligid involved directly. Directly sa mining. Eto, ikaw naman ka, Eli, tatanungin ko. Tingin mo ba maisa sa katuparan? Hindi po. Hindi. Yan po ang katotohanan dyan. Kasi talagang yung kay Secretary Gina Lopez lang, kung talagang tinayuan ng Pangulo yun alam naman natin, bagamat hindi niya direktang di ba sakop yung Kongreso, yung dalawang kapulungan, pero kapartido niya ang nandun eh. At alam natin na kung gusto pag sinabi, pag gusto may paraan eh. Oo. Pero kung ayaw, maraming palusot. Pasensya na po basta yun po ang aking komentaryo. At saka hindi po kasi pwedeng statement lang na ayoko ng mining. Kailangan may dapat official policy. Yun nga na 2 taon na wala pang nailalabas. Okay, so sa panghuli po, Doc, baka ano ho ba may papayo nyo sa ating mga kababayan? Siguro na mismong yung mga lugar rin nandun sila sa minahan kasi delikado, baka, di ba, umulan na naman, may nagbabadya na naman ng sama ng panahon. Ano po ang dapat nilang gawin? Yung National Disaster Council naman po natin naglalabas ng advisory kung kailangan talagang lumikas. Katulad po nung nangyari sa Itogon. Di ba may advisory po yun eh. So sundin nila yon. Yes, sundin po natin ito. Ang mga local government natin makinig at makikoordinate at kung kailangan talagang lumikas po tayo. Mahirap talaga magpalikas. Liwanag po.
So, tsaka wala rin mang batas sa forced evacuation, no? Wala nga eh. Wala. Kasi hindi alam kung paano ba pepersahin. Ano lang ka, Eli, kami yung ginagawa namin sa amin kasi madalas kami bagyo yung dati. Talagang sapilitan. Pakiusapan na sa pilitan. Sisiguraduhin mo na yung pupuntahan sa kanila kompleto na ng pagkain at lahat na amenities para sila maengganyo. Okay, so Dr. Shelo Magno, salamat po sa inyong oras dito po sa B-Service Lenny. Maraming salamat, Dr. Shelo. Thank you.